The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang mahalaga sa bagong taon ay hindi yung taon, kundi mahalaga yung merong bagong tao. Merong bagong tao. Merong bagong pag-iisip, bagong pananaw, bagong pag-uugali, sapagkat ang taon hindi nababago. May gawin ka o wala, hindi mo mababago ang taon. Days and time will come, they will pass away without waiting for you. We have no control over dates. But we have the freedom to make a choice. Either we make ourselves better or bitter. We can be a better person if we have a better attitude, better perspective, and better outlook in life. Why we are supposed to have those things? Because New Year comes with new opportunities. New Year comes with new opportunities. The least you can do, my dear brothers and sisters, is to avoid the mistakes you have done last year. The minimum. The minimum you can do this year is to avoid the mistakes you have done last year. If you repeat the same mistakes, then you continue to lose or perhaps suffer the same consequence. As many times I have said this, if you want something new, you must dare yourself to do something you have not done before. If you want something new, you must dare yourself to do something that you have not done before. Because if you keep doing what you have been doing, you will only continue to get what you have been getting. Whether you like it or not. Whether you like it or not. But the sad story is that year after year, we grow older, we become weak, and perhaps we will be less active. Name it. We will be less productive this year compared to last year. That's why we need an extra effort to produce something better compared to last year. You must dare yourself to do something new, things you have not done before. Ano sinasabi sa unang pagbasa?
The opening of the year comes with a blessing. And every parent should memorize the blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord look up kindly upon you and grant you peace. Dapat memoryado yun ng mga magulang. Kung merong magbabasbas sa inyong mga anak, kayo yun. Kayo yun. Hindi nyo pwedeng asahan ng ibang tao na pagpalain ang inyong mga anak. You must learn to bless your children. You must learn to bless your children. Not because you are good. This is ironic. But because God is good. And God has told you to do it. Paano yun, Father? Paano yun? Ganito yan. Pag nakakita ka ng doktor at sinabi sa iyo ng doktor, Tay, iwasan mo na ito. Ito po, inumin nyo. Ito, wag nyo nang gagawin. Ba't mo susundin yun? Doktor eh. Hindi po ba? Doktor. May otoridad siya. Pero lahat ba ng doktor malusog? Are all doctors healthy? Hindi. But because of the authority, you obey them. Pag pinara ka ng pulis, nahuli ka, susundin mo. Bakit? Pulis eh. Di po ba? Pero pag tinanong mo lahat ba ng pulis, mabuti? Huwag kayong sasagot. Di ba? Ganon din ang mga pari. Bakit ka nangungumpisal sa mga pari? Ang pari ba hindi nagkakasala? Hindi rin. But because of the authority that vested on him, God has given him the authority to what? To absolve sin. My dear friends, my brothers and sisters, kaya nga doon sa mga nagko-comment, yung mga nag-message, Father, hindi naman lahat ng magulang mabuti. Ano sagot ko doon? Totoo. Pero sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong mga magulang, hindi dahil sila ay mabuti, kundi dahil yan ang kautusan. Nakuha po ninyo? Inuulit ko, baka ayaw nyo pakinggan. Ano pa? Igalang mo ang iyong mga magulang, hindi dahil sila ay mabuti, kundi dahil yan ang kautusan. Kung gusto mo ng mas totoong kwento, bago kayo pinanganak, yung magulang mo mabuti. Isipin mong mabuti yun. Bago ka pinanganak, yung magulang mo mabuti. Meron nangyari nung ikaw ay pinanganak. Bakit ang palaging sisi natin ay sa ibang tao? Kaya hindi tayo umuunlad. Hindi nagiging mabuti ang taon. Hindi nagiging mas mabuti ang ating pagkatao. Kasi ayaw nating aminin ang sarili nating kahinaan. My dear friends, my brothers and sisters, you want a better year? Let go of the old and embrace the new. Let go of the old and embrace the new. Hindi pwedeng mayroong bago na ayaw mong bitawan ang mga lumang pag-uugali. Mahalaga yun. Pero bakit hindi natin mabitawan ang mga lumang kaugalian? Nakasanayan na. Nakasanayan na. Hindi po ba, no? Anong sabi ng manunulat? If you have not been saying the words, this is new, then perhaps you have been living in your old life. Kailan nyo kahuli ang sinabing, bago ito ah. Bago ito ah. Di ba? Diba?
Magandang pagtunan ng pansin yun. Yung iba sa atin, reklamo lang ng reklamo, pero ayaw magbago, no? Ayaw magbago. Marami nga sa atin Isa ako doon. Ang alin? Masarap talagang matulog, isuot mo yung lumang t-shirt. Di ba, no? Gula-gulanit na. Pinagtutulog mo pa rin. Masarap Minsan, hinanap ko. Nasaan yung t-shirt ko? Sabi nung labandera, t-shirt ba yan, Father? Akala ko basahan. Sabi ko, sarap ang tulog niyan Di ba, no? Tinigilan ko lang yan. Dahil do sa aking formator na nahirapang matulog nung isang gabi, nagbihis na. Alam niyo yung kwento ngayon, di ba, no? Dahil nahirapang huminga kagabi, nagbihis na. Naka-Roman collar, naka-suit, naka-pantalon, naka-belt, naka-short, naka-medyas. Ba't kayo nakabihis na? Naghahanda na ako. Kala ko kasi tapos na Di ba, no? Para daw pag nakita siyang patay, decente Di ba, no? Di ba, no? Kasi pag nakita, gula-gulanit. Di ba, no? Minsan naman, magbihis naman kayo. Di ba, no? Para pag dinala kayo sa emergency room, may garter yung panty nyo. Di ba? Di ba? Hindi. Totoo naman yun. Kasi yun ang pinakamasarap isuot Let go. Let go. Ano yung mga hindi natin mabitawan? Ang nanay ko, dati, nung malakas pa, pinag-aawayan namin yung mga pinggan. Ang hilig magkolekta ng pinggan. May tukador kami ng puro pinggan na hindi ginagamit. Merong drawer na puro kutsara tinidor na hindi ginagamit. Kaya sabi namin, kailan gagamitin ito? Sabi niya, huwag gagamitin. Bakit nga? Maluluma. Bakit? Pag hindi ginamit, bago pa rin. Di ba? Yung iba, nagkabasag-basag na lang na hindi nagamit. Hindi pa ba? Gamitin niya. Galit na galit yung nanay namin. Pinapakailaman daw ang gamit niya. Kailan mo gagamitin? Di po ba? My dear friends, my brothers and sisters, ang mahalaga sa bagong taon ay ikaw. Naway meron kang bagong pagkatao. Bagong pag-uugali. Hindi po ba, bagong pananaw. Bagong pag-iisip. Kasi kung hindi tayo magbabago, ang problema natin ng isang taon, yun pa rin ang magiging problema natin ngayon. Anong panghuli? Anong panghuli? Ang paanyaya na kung saan ang mahal na Birhen ay pinagkakalob ang kanyang sarili upang maging ina ng lahat. Kung hinayaan ni Jesus na si Maria ang humubog para sa kanya, bakit wala tayong kababaang loob na hayaan natin ang ating sarili na hubugin ng ina ng Diyos? Anong klaseng paghuhubog ang meron? If you read carefully the gospel, there are things that Mary failed to understand, but she pondered it in her heart. Hindi ibig sabihin naintindihan lahat ng mahal na Birhen. Pero nagnilay siya. Nagnilay siya. Alam po ninyo, ang pagkukulang natin, magnilay. Ano ibig sabihin na nagninilay? Merong pagtigil, nag-iisip, nagninilay. Ano ba ang makabubuti? Anong mas mabuti? Bago bumuka ang bibig, nagnilay. Di po ba, Kasi ang iba sa atin, mas mabilis kumibot ang bunganga kaysa takbo ng utak. Yun ang problema. Mas mabilis kumibot ang bunganga kaysa takbo ng utak. Ang problema, pag nasabi mo na, hindi mo na mabawi.
Di po ba, no? Pag nasabi mo na, di mo na mabawi. Kaya, sana sa bagong taong ito, ano po? Kung member man kayo ng mga Marites, medyo bawasan ninyo. Ano po? Kung 7 araw kayo nagchichismis, gawin ninyong 5 na lang muna. Ano po? Mahihirapan kayo. Inaamin ko. Kasi naobserbahan ko yan eh. Yung mga chismoso, talagang ang mga bibig nila, nahihirapang hindi nagsasalita. Kaya pag hindi nagsasalita, nanginginig. Nanginginig. Ano ba itsura ng... ano ba itsura? Bumili kayo ng manok. Hindi, manghiram na lang kayo ng buhay na manok. Manghiram kayo ng buhay na manok. Ano pa? At tingnan niyo yung puwit ng manok. Tingnan niyo yung puwit ng manok. Yun ang... totoo yun. Huh? Tingnan niyo yung puwit ng manok. Yung gumagalaw ng gano'n, ano? Kahit walang lumalabas. Yan ang bibig ng mga chismosa na nagpupumilit huwag magsalita. Pangit. Pangit. Kaya nga sinasabi ko eh. Di ba? Sabi ng isang babae, pinagtataka ko nga, Father eh. Nung nag-face mask tayo, ang dami kong manliligaw. Totoo naman yun. Nung nag-face mask kayo mga babae, ang dami sa inyong gumanda. Oo. Tanong niyo sa mister ninyo, ang sagot niya ay, oo. Diba? Ano sabi nila? The sexiest part of a woman's body is her lips. Especially when she is not talking. Totoo yan. Kailangan ako lang magsabi. Pero totoo yan. Kaya nga dumami ang face mask, dumami rin ang gusto magpakasal kahit pandemic. Kaya lang sa kasalan, pinapatanggal ko. Di ba ba, no? Tanggalin mo yung face mask na yan. Baka hindi ka pa nakikitang walang face mask, di ba, no? So, yan pala yan? My dear friends, my brothers and sisters, kidding aside, New Year will be new if we strive to be new. Avoid the sins of the last year and be a better person this year than last year. Again, dare yourself to do something you have not done before. Do something that you have not done before. Because if you keep doing what you have been doing, you will continue to get what you have been getting. Second, let go of the past. The only way to have new is to let go of the past. Third, allow Mary to nurture you. Allow our mother to nurture you. If Jesus, the God-made man, allowed himself to be nurtured by a mother whom he created, how much us, we are among the creatures of God. Ang mahalaga lang, may kababaang loob. Amen. Again, my brothers and sisters, ang mahalaga ay hindi yung taon, kundi yung tao. Bagong tao, hindi lamang bagong taon. Merong bagong tao, kung merong bagong pananaw, bagong pag-uugali, bagong pag-iisip. Merong bagong tao, kung tinatalikuran ang mali ng kahapon at pinipilit na hindi na ito gagawin ngayon.
Merong bagong tao kung gagawa ka ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa dati. Merong bagong tao kung merong tunay na pananalig sa pag-aruga ng mahal na Birhen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. If you are sick, if you are celebrating your birthday, wedding anniversaries, or you will be traveling, ask the Lord for a special grace. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po itong iyong mga anak sa simula ng taong ito. Kilala mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Nasaksihan mo ang kailang mga pagtawad, pagluha, kahinaan at kalakasan, mga kabiguan at tagumpay. Alam mo rin ang kailang mga pangarap, hindi lang para sa kailang mga sarili, kundi para sa kailang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po silang lahat. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkalaban ng kalakasan, kalusugan, at kung meron man silang karamdaman, nawa po'y pagkaluban mo ng kagalingan. Sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret, paggalingin mo sila, Panginoon. Hanguin mo sila sa kanilang mga karamdaman. Nawa po, patuloy mo silang gabayan sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung meron man silang pinagdadaan ng suliranin o problema sa buhay, tuwangan mo sila. Alisin mo po ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Ang mga may birthday, nagdiriwang ng anibersaryo ng kailang pag-iisang dibdib. Panginoon, kung meron mang sama ng loob, pagkagalit, pagtatampo, paghihinala, dala ng pagkakamali o pagkukulang ng sino man sa nakalipas na panahon, nawa po ay merong pagpapatawad, merong paghingi ng tawad, may kababaang loob, may pagtalikod sa pagkakamali, may pagbabagong buhay upang magkaroon ng panibagong pagmamahal. Hilumin mo, Panginoon, ang mga sugat na ito. Panginoon, ang mga maglalakbay, nawa po ang kailang mga anghel dalagwadya ay tanuran sila upang wag silang mapahamak. May kanya-kanya po silang mga panalangin. Nawa po ang kailang mga pamilya saan man naroroon ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Kayo na po magregalo, Panginoon, sa lahat ng humihingi, kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makauunlad, makasasagana ng kanilang mga buhay, kayo na po magbigay. Nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na po ng mahal na Birhen, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, at ang aming patron, Padre Pio na Petrocina. Pagpalain mo po ang bawat isa, kasama kailang mga pamilya, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We have celebrated the Eucharist. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Happy New Year! Happy New Year.